ko dito nakalagay sa kanang pigi. Yan ay simbolo ng mga isang 27 counts, isang 50-50, bali attempted murder yon, tapos isang murder. Na-absuelto yung 27 counts, tapos isang attempted. Ang natira yung murder. Mukhang napadpad tayo sa mga salpukan pero sa tingin ko tol, nandun yung hinahanap ko eh. Asan ba? Ayun o, yung may hawak na mic. Boss, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din. Pwede ka bang magpakilala sa ating manonood? Ako nga pala si Marlon Hortillas ng Las Piñas at nakulong ng 11 taon sa Muntinlupa, Bilibid, ayan, sa maximum. Pangkat ko ay Sputnik, isa sa pinaka malaking gang sa loob. Kung tawagin ni Sleeping Giant, ayan, Sputnik. Sputnik ko dito nakalagay sa kanang pigi. Yan ay simbolo ng mga Sige. Meron pa isa dito. Dito sa yan, solid. Taong 1994 yun eh. Isang malaking riot doon sa Las Piñas, Bamborgan. Nagkataon na gaganti kami. Gumanti kami at nadali ko yung founder ng isang gang, mismong founder. Hinagisa ko ng granada at saka ng pillbox. Ayun. Bali ang kaso ko, pumatak ng 37 counts na physical injury, positive homicide, tapos isang attempted homicide at isang murder. Bali, nahuli ako, inimbestigahan yung kaso ko, tumagal ako ng 4 na taon sa jail. Anong nangyari? Tinanggal yung 27 counts na positive homicide. Ang natira, yung murder na lang natira. Kasi sa sobrang tagal ng paglilitis, umatras ng mga complainant. Ang 27 counts, isang 50-50, bali attempted murder yon, tapos isang murder. Na-absuelto yung 27 counts, tapos isang attempted. Ang natira, yung murder. Doon ako nahatulan. Pero bago ako mahatulan, nagpatakas muna ako. Siyempre, may kalokohan tayo sa loob eh. Nagpatakas muna ako ng 15 tao. Tapos nakatakas yung 15 tao. Nabalik ako, nahuli ako sa Caloocan. Nabalik na naman ako sa Las Piñas Jail. Napatakas na naman ako. Napagtiwalaan ako ng mga empleyado eh, mga jailer. Eh, siyempre, mapusok, bata. Nagpatakas na naman ako ng 26 na katao. So, ibig sabihin sir, nagpatakas ka, pumuga? Oo, pumuga. Dahil sa tulong mo, nakapuga sila? Kasi napagtitiwalaan ako eh, nakakalabas ako ng mga nautos-utusan ako eh. Nagpasok ako ng lagari ngayon. Ako naglagari. Paparusahan sana ako ng BJMP, hatulan ako ng dadalhin ako sa bigutan. Eh, sinasalagan ni Corina Sanchez. Newscaster pa lang siya noon eh. Tsaka si Gas Abelgas. Yan. Wag daw ako dali ng bigutan kasi nga minor de edad pa ako noon eh.
15 anyos. Ngayon, anong nangyari? Binalik ako sa Las Piñas Jail. Nasabi ni Ma'am Corina, huwag niyong gagalawin yan at yan eh, minor de edad. Nililitis pa yung kaso niyan. Nung bata pa ako, talagang, siyempre, mapusok na. Talagang malikot ang mga daliri, ang paa, hindi malaman kung saan pupunta. Stowaway talaga ako. Lumaki ako na broken hearted sa family. Tumira ako dito sa may Cultural Center of the Philippines, sa Luneta, naging batang hamog ako. Yun, lumaki talaga ako sa kalsada. 10 taon, 11 taon ang edad ko. Hanggang tumutong ako ng 15, doon pa rin ako. Pag-alagala, kung saan, paano mabuhay, naging dispatcher, hanggang sa papunta sa tropang, kumbaga sa ano, parang pamilya mo eh. Na hindi mo pwedeng iwan. Yun ang kinalakihan mo eh. Ang nangyari, siyempre minahal ko yung tropa, nasaksak ngayon. At gumanti ako. Yun, nagkaroon na ng iba, ano, dire-diretso na. Oo. Nakulong ako sa jail, 1994. Nasintensyahan ako, 1998. Dinala ako sa Muntinlupa. Ang unang dormitory ko doon, 93. Sputnik gang. Sputnik na talaga ako sa jail pa lang. Pagkatapos sa 93, inabot ko doon si anak ni Dolphy, si Ompong, ang commander. Hanggang sa naging si Ompong na rin ng dormitory 2A. Yan, sila Boss Al, commander. Kasabayan ko yun eh. Pagdating ko doon, makulit talaga ako eh. Binigyan ako trabaho, yung mananambo. Binigyan ako trabaho. Kaya pagbigay siya ng trabaho, meron isang Sputnik din na makulit. Siyempre, bago ako, sinusubukan ako. Hinamon ako ng suntukan. Binatang agad ako. Binatang ko rin. Kaya pagbanat ko, suntukan kami. Siyempre, may dalaw. Bawal na bawal yun eh. Bawal na bawal sa loob. Bigyan kami, tag 50. 50 takal. Kaya pagdating na gumaling na yung takal ko, sabi ko, ay loko talaga ako eh. Pagdating ng mga isang buwan, gumaling na yung hita ko. Pinanata ko na naman siya. Makulit niya eh. Tag 50 takal. Pangatlo, gumaling na naman. Sabi ko, ano, nakita kami sa plaza ng Sputnik. Ano, sabi niya, suko na ako, hindi na ako bra. Yun, naging magkaibigan kami, naging matalik kong kaibigan sa loob yun. Yung batang makulit na yun. Kumbaga sa ano, nakasama ko siya sa pagra-runner. Ako, naging tagahatid ako ng mga dalaw eh. Riot, talagang wala masasabi ako sa riot. Kung sa riot lang sa Muntinlupa, talagang pag nakaranas ka ng riot doon sa Muntinlupa, sob-sob ka talaga. Eh ako, parang ang dating noon, doon ako lumaki. Yun na yung bahay ko eh. Yun na yung family ko. Yung gang na yun. Isang beses, nagkaroon ng isang malaking riot. Sabi ng commander namin, nadalihan kami, bumawi. Papalusog ang mga kalaban. Hindi nyo pwedeng sasarado nyo lang yung gate. Hindi pa pwede. Kailangan salubungin nyo. Dormitory 3B na ako noon eh. Galing ako 93. Salubungin nyo. Pag sinabi ng mayor, baba, salubungin nyo yung kalaban. Kasi pag pinasok kayo ng kalaban, patay kayo lahat sa building. Patay kayo lahat. Kaya ang gagawin nyo, sasabay na lang kayo. Sabayan nyo. Para hindi makapasok. At hindi, makikita mo may sa harapan mo, sa likod, sa giliran, basta talagang rambon talaga. Umuuga ang lupa sa riot. Totoo yan, umuuga ang lupa. Ako, magulang ako eh. Ang ginagawa ko, sa second team kami. Mauuna yung mga terador, pangalawang terador kami. Mauuna. Kaya, yung mga una, yun ang mga buwis-buhay. Ngayon kami, pangganti naman kami. Pangatlo, yung mga malalaking tao na talagang mga maskulado na. Sa nadali, madami. Hindi ko na mabilang kung ilan na nadali.
Patay buhay. Merong namatay, merong buhay. Kumbaga sa ano, wala na, hindi mo na pwedeng aminin sa loob yun eh. Nung may napatay ako, hindi pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng pagmalaki. Hindi kami pabor sa riot. Nagkakaroon lang na nasaksak namin, gumaganti kami. Gumaganti kami nung walang, na may order ng commander. Kasi pag walang order ng commander, bawal kayong gumalaw. Pag gumalaw ka doon at nakadali ka, walang basbas, todas ka doon, patay ka doon. Kasi malaman namin yung mga pribileyo namin ng mga magkaroon kami ng dalaw, magkaroon kami ng mga dumarating na pera. Dahil pag nagkaroon ng riot, walang dalaw lahat. Walang dalaw, automatic. Kung mga isang linggo, walang dalaw. Pinamaba 3 days. Talagang, syempre, hirap na hirap kami. Sobrang hirap. Ayan, iyan ang hindi totoo. Kasi about sa tato, ikaw mismo magpapatato. Katulad ko, wala akong dalaw. Ang libangan ko, tato eh. Kung hindi ako lumabas, baka punong-puno na talaga ako. Ikaw mismo magpapatato. Kumbaga sa ano, katulad ko, nagkaroon ako ng tato sa kagustuhan ko. Kunyari, mayroong isang iniidolo ko, papatato ko yan. Yung iniidolo ko, yun ang magbabayad. Katulad ni Unying Lara. Pinatato ko yan. Idol ko yan eh. Iyan yung sumalo sa akin nung bata pa ako doon. So, hindi totoo na pinag-arawan? Ay hindi. Ikaw mismo talaga magkukusa na magpatato. Ikaw rin na magbabayad. Ayun. Sa rancho, ayos naman sa rancho eh. Wala ka na magagawa kung ang isda ang ulam. Wala ka magagawa. Dilata ang ulam. Wala ka rin magagawa. Pero sa akin, hindi ako nakakain ng rancho. Yung rancho ko, pinamimigay ko doon sa mga kasama ko. Pero ano yung literal na rancho na nakikita mo doon? Pinakamalimit doon, isda. Isda na maliliit. Para yung sa mga inmate? Inmate din, o talaga. Kumbaga sa ano, yan yung pinakahit ng mga may dalaw, yung rancho. Ang gagawin na naman ng mga yan, pamimigay na rin doon sa iba. Ang kumakain yan, yung mga talagang walang dalaw. Ang sa itsura at lasa, pinagkaiba, pinapala kasi doon eh. Katulad ng kanin, pala talagang ginagamit doon, pala. Pati ulam, yung pala na malaki. Isa lasa, ayos naman, manipis na medyo maalat-alat. Pag bagong dating, kung ang tatak nila eh, Sputnik sa Sputnik, tatanungin naman yan eh, BCJ yan. Doon sila lalagay. Ngayon, pagdating doon, siyempre, ililecture ng mga basonero yan doon, mga nanunungkulan, hanggang sa ipakilala sa mayor. Bibigyan naman ng maayos na higaan yan. Kung papipiliin ako sa City Jail o sa Maximum, doon ako sa Maximum kasi sa City Jail, siksikan talaga doon, parang sardinas. Talaga nakakaawa ang mga preso. Sobra. Masikip, mainit. Oo, sobrang init. Liguan. Kumbaga sa maliligo. Yan yung mga gusto-gusto ng preso. Libangan nila yan dun eh. Kaya halos lahat ng mga preso pumuputi. Wala namang oras yun. Walang oras yun. Ang nagkakaroon lang ng oras sa mga jail. Pagdating sa Bilibid na, maalwan na. Kumbaga sa maalwan, maluwag na. Pero sa jail may oras. Sa jail may oras talaga doon kasi Limitado to. limitado. Oo. Pinamalungkot na nangyari sa akin sa loob, yung hindi ako dinalaw ng 7 taon. 7 taon ako walang dalaw. Kumbaga sa siyempre, damdamin mo. Buryong ka eh. Ang ginawa ko, nag-focus na lang ako. Hindi ko ininda yung buryong ko. Nilibang ko sa sugal. Kasi ang sugal doon, talagang laganap ang sugal doon. Wala kang libangan eh. No So, choice. ang pinakamalungkot yung hindi na pagdalaw sa'yo ng 7. Oo. Terador namin, si Ilaw. Kung tawagin si Ilaw, pinakamalupit na terador yun. Ngayon, parang siya, na board. Tumira dito, tumira doon. Talagang patay, puro tagi-isang tama lang. Walang basbas. Kaya ang ginawa ko yan, sinirender siyang
patay. Walang basbas eh, ng commander eh. Ano yun? Kaya niya ginawa dahil sa lungkot? Halo-halo na eh. Lungkot sa pamilya, lungkot dun sa loob. Wala pang dalaw. Buryo. Wala. Boring yun talaga. Sobrang hirap. Pero pag nasanay ka, sa mga manonood, huwag nyo nang subukan. At yan eh, isa na akong buhay na patotoo na pinakamasarap ang sa labas kaysa sa loob. Kasi sa loob, tatahakin mo lahat doon ng kasamaan. Pero magbabago ka. Bigyan mo naman siya ng mensahe, boss, para hindi na nila maranasan ng mapilipid. Ako si Bunso, kung tawagin ng Muntinlupa ng New Bilibid Prison Maximum. Payo ko lang sa mga kabataan ngayon na umuusbong, mapupusok. Isang magandang payo, sumunod kayo sa magulang nyo. Kung broken family man kayo, tiisin nyo na wag gumawa ng kasamaan. Mag-aral kayo. Tapusin nyo pag-aaral nyo. Dahil ako, ang tinahok ko yung masamang landas. Ang tahakin nyo, yung landas na pinapaintindi sa inyo ng magulang nyo. Yan eh, hindi masama. Kung ano sinabi ng magulang nyo, walang ituturo yan na hindi maganda. Puro magaganda. Boss, kamusta ka ngayon? Ako, ang buhay ko ngayon, mula paglabas ko. Kasi ako nung sabi na laya ka na, ayoko lumabas eh. Maganda ang buhay ko sa loob eh. Meron ako sweldo. Nagpa-poli-poli ako sa Karakusan. May hawak pa ako ng 7-Eleven sa 5. Ang gusto ko lang, huwag na ako lumabas. Kaya lang, di pa pwede. Talagang laya ako eh. Ngayon, ito ngayon ang buhay ko. Nagbago ko. Hinahanap ko yung mga pagkakaperahan na alam kong bubuhay sa family ko. Eto, nasasabungan ako ngayon. Nagtatrabaho bilang isang empleyado sa Cavite Coliseum. Dito sa Cavite, Bacoor, sa pamamahala ng aming boss, Kapitan RR. Binigyan ako ng chance na magbago. Ayan. Yan, binabati ko yung kauna-unang naging kaibigan ko. Yan si anak ni Dolphy, si Kuya Ompong, at si Unying Lara. Pati yung mga nakasama ko sa basketball dyan. Sila Berwega, yan, Dandan. Yan ang mga malulupit sa basketball dyan. Sa shoutout ko na lang ang aming amo, si Kapitan RR, ang nagbigay sa akin ng si Boss JB, at ang tropang Cavite Coliseum. Yan, sa shoutout ko na lang. Boss, maraming salamat sa oras na pagpapaunak mo sa akin. Maraming salamat din, boss. Yon, isang patunay, mabisa ang mga laway. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa iyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko palaya, huwag sa binibig. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Boss Bunso, kay Kosang Atut, sa likod ng camera, pagpalain po kayo nawa ng kung may kapal. Peace out!